gabi po sa ating lahat at tayo po nagpapasalamat sa ating Panginoon na nandito tayo sa ating midweek upang pagbulay-bulay at mapagpahinga sa presensya ng ating Panginoon at humingi ng pasalamat at lakas dahil nakatawid tayo sa mga nagdaang araw at tayo hingi rin ng lakas para matapos din natin ang mga susunod pang araw bago ang araw ng kapahingahan or ang araw ng linggo. At bago tayo magsimula ay manalangin po muna tayo. Paano naman mapangyarihan sa lahat? Ako po ay nagpapabalong natin sa inyo. Hindi po kami ng rest at kapahingahan. Ano po Lord na marami sa amin Lord ay pagod na sa school, sa work, or kung saan man Lord na ginawa namin for the past days Lord. Para yun po kami sa mga nagawa ng kasalanan Lord, sa mga pagkukulang namin sa inyo Lord. Salamat po kami Lord sa gabay sa amin Lord sa mga nagdaang araw. Bibigyan sa amin ng makain, bibigyan sa amin ng lakas ng knowledge Lord na nagagamit namin Lord. At patawarin niyo po kami Lord sa aming pagkakasala at naway makapag buli-buli kami ng kasi Lord. Higupin niyo po kami isipan spirit Lord para namin at tanggapin ang nourishment ng inyong mga salita. Magagamit namin sa mga susunod pang mga araw. Tawarin niyo po kami Lord at patuloy niyo po kami disiplina ng Lord at gabayan. In Jesus' name we pray. Amen. Ang napili ko pong verse na pagbubulay-bulayan ay aklat ni John chapter 15 verses 5 to 17. So ito po ang sinasabi: As I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want, and it will be granted. When you produce much fruit, you are my true disciples. This brings great glory to my Father. I have loved you even as the Father has love me, remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in his love, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment: love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. You are my friend if you do what I command. I no longer call you slaves, because a master does not confine in his thieves. Now you are my friends, since I have told you everything the Father told me. You didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. This is my command: love each other. So yung chapter po nito sa aklat ni John ay about sa sinabi ni Jesus na I am the true vine. So, may tatlo pong points na inanda. Yun po ay una ay remaining in Christ, growing in Christ, tapos bearing fruit in Christ. And so, first point natin ay remaining or remain in Christ. So, ang madalas ko po marinig sa chapter na to, sa mga commentary, sa mga devotion sa Facebook, sa YouTube, is kino-compare nila tong abiding to the true vine sa process ng pagbubuntis. So kagaya nung bata nasa napupunan ng kanyang magulang, is ganoon din tayo naka-connect kay God, sa ating true vine, kay Jesus. So na-connect yung bata through sa umbilical cord. O kung tama man yun, i-search nyo lang po. So yun, doon sa umbilical cord, na-connect doon dumadaan yung nourishment. Yun yung source of nutrients, source of food ng bata. So kung wala yung connection na yun, wala siyang pagkukuhanan ng pagkain, wala siyang nourishment, wala siyang nutrients na nakuha. Then syempre, kung walang nakukuhang pagkain, syempre magugutom siya. Syempre wala siyang nourishment, mamatay siya. And kung wala siyang nakuhang nourishment, syempre hindi siya mag-grow or mamamatay siya. Or kung makalabas man siya, is malnourished siya or hindi normal yung birth niya, kasi
hindi walang sapat na nourishment na nakuha, di ba? So, ganoon rin tayo. Kung wala tayong connection sa True Vine, wala tayong nakuha nourishment from God, from Jesus. Wala tayong nakuha wisdom, wala tayong nakuha guidance, or wala tayong nakuha discipline from God kasi hindi tayo nakonect sa Kanya. Then, kung ganoon, syempre mawala tayo sa landas, di ba? Mawala tayo sa tamang daan. Babalik tayo sa mga bisyo natin, sa mga addictions, sa mga sa mga masamang ginagawa natin. Babalik tayo doon kung hindi tayo nakonect kay Jesus. So, paano nga ba tayo mag-remain? Paano tayo magiging konektado kay Jesus sa ating True Vine? So, kagaya ng mga relationships natin, kailangan natin ng communication para makabuo tayo ng relationship sa friends natin, sa family, di ba? Meron tayong communication. And, syempre, para makakommunicate tayo kay God, ay magbabasa tayo ng Bible. Kasi di ba yung Bible it is the word of God. It is the lamp on our feet and the light to our path. Di ba? Sabi sa kanta. Yun. So, by reading the Bible, di ba? Mas nakikilala natin si God. Kasi nandun yung mga commandments niya, mga stories niya, mga parables niya, wisdom na dala ni Lord. Mabasa natin sa Proverbs yan, iba't ibang passages sa Bible. Pagbabasa natin ng Bible, mas nakikilala natin si God, mas nadidiscern natin yung voice niya. Pag nagbabasa tayo ng Bible, we get communication with God. And other than that, kailangan natin ng interaction. Nakuha natin interaction na yun, isa pang form ng communication kay God, which is prayer. So, di ba? Bago tayo matulog, pagkagising, bago kumain, nagpipray tayo. Minsan nalilimutan pa natin mag-pray, di ba? So, pag nagpipray tayo, ay humingi tayo ng supplication, ng kapatawaran, yan, di ba? Sasabi natin yung mga problema natin kay God, yung mga masasama natin nagagawa, and nakain tayo ng wisdom kay Lord. And prayer, nagiging takbuhan natin si Lord, nagiging refuge natin siya sa times na nanghihina tayo. Then kapag nagawa natin yun, and nagkakaroon tayo ng connection through God. Ayan. So sabi niya rin dito, when you obey my commandments, you remain in my love. Yes, as I obey my Father's commandments and remain in His love. So nagre-remain tayo kay Jesus, nagre-remain tayo sa love niya kapag tayo ay obedient, kapag tayo sumusunod sa kanyang commandments, sa kanyang mga salita. So hindi lang natin nababasa sa Bible, hindi lang tayo nagbabasa ng Bible, but sinusunod din natin tong nababasa natin sa Bible, sinusunod natin tong mga commandments niya. And by that, by being obedient, nagre-remain tayong connected sa ating True Vine. So sa susunod nating punto, sa pangalawang punto natin is growing in Christ. So syempre, habang naka-remain tayo kay Christ, habang nakabayad tayo sa Kanya, habang nakakonekta tayo sa True Vine, syempre, yung paglago, yung growth, nandoon siya, hindi mawala yun. Kung genuine yung connection natin sa True Vine, lalago tayo kahit pigilan man to ng kaway, or kahit tayo pa yung pumigil dito. Kung nakonekta talaga tayo kay Jesus, ay lalago tayo at lalago. So sa ating growth, sa ating paglago in God, ay from time to time, pinupuron niya tayo. So sabi dito, He cuts off every branch of mine that doesn't produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit, so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Yun. So habang tayo lumalago kay God, is pinupuro niya tayo, pinuputol niya yung mga branches sa atin na hindi nagbe-bear ng fruit, yung mga bad habits natin, yung mga masasama nating nagagawa, bisyo natin, yung mga addiction natin, yung yung mga kayabangan natin, yung pride natin, sa lahat ng nagagawa natin hindi naka-align sa kanyang will. So pinupuro niya yan, tinatanggal niya yan, and it is an act of discipline. So it is an act of discipline na rin from God, from our Father,
Sabi niya nga sa Hebrews 12, "My child, don't make light of the Lord's discipline, and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves, and He punishes each one He accepts as His child." So wag natin kapag pinupron tayo ni Lord, kapag dinidisipline niya tayo, para rin sa paglago natin yon, para itama ni Lord yung mali natin nagagawa, dahil tinitudan niya tayo as mga anak niya. So wag tayo magagalit kay Lord kapag dinidisiplina niya tayo, at maging masaya tayo kasi alam natin na inigilala tayo ni Lord as anak niya. Then sa pinupro tayo ni Lord, as nag-grow tayo sa kanya, mas nagiging aligned rin yung prayers natin sa kanya. Mas naka-align yung mga pinagpipray natin sa will ni Lord. Kaya sabi niya dito sa verse 7, "But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted." Sabihin ulit niya ito sa chapter 16. "So that the Father will give you whatever you ask for using my name." So sinasabi ba niya dito na kapag nagabay tayo kay Lord is wish granted na tayo lahat, gagrantan ni Lord yung mga prayers natin, na sana dumami pera natin, sana yumaman tayo, sana magkaroon tayo malaking bahay, yung mga ganyan, yung mga makabudong mga prayers natin. Ibig sabihin ba nun, kapag gumabay tayo kay Lord, sasagutin niya yan? Siyempre hindi. But kung yun yung will ni Lord, sasagutin niya, kasi ang ibig sabihin niya dito, diba? Sabi niya doon, "If you remain in me and you in my words." So pag nag-remain tayo sa words ni Lord, diba? Kapag nagre-remain nga tayo, binabasa natin yung commandments, yung words, yung wisdom, yung knowledge, diba? Nababasa natin sa Bible. So as mas lumalalim tayo doon, mas nakikilala natin si Lord, mas nakikita natin yung will niya. So sa ganung paraan, kapag nagpipray tayo, mas naka-align na yung prayer natin sa will ni Lord. Kaya ginagrant niya yun, kasi will niya yun, hindi natin will yun, diba? Sabi niya nga sa James 4, "Yet you don't have what you want because you don't ask God for it, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure." So yung mga pinagpipray natin kay Lord na pang makasarili lang, pang sa atin lang, pang mga selfish prayer natin, hindi ginagrante ni Lord yan. Kasi yung motive natin, yung sa puso natin is mali, dahil pang selfish yung prayer natin. But if we remain, diba, if we remain in the Word, if we remain with God, mas nakikita natin will niya. So yung prayer natin naka-align sa will ni Lord. So ginagrant niya. Sabi nga ni Alan Cohen, "The purpose of prayer is not to change God's mind, which always knows your wholeness and your servingness. The purpose of prayer is to change your mind so you can see through the eyes of God." Diba, lahat naman tayo may pinagpipray tayong mga ganang bagay, diba? Pipray natin na yumaman tayo. Hindi siya masama, but yung motive natin is mali, kung selfish yung motive natin at hindi naka-align sa will ni Lord, hindi mangyari yan. Ako rin may mga ganun ng prayer. Kaya gusto ko ng motor, gusto ko ng Aerox, gusto ko ng maraming mga bagay tayong gusto. But if yung motive talaga natin is mali, edi wala mangyayari. Ayan, so yung last point natin is bearing fruit. So eventually, as nag-remain tayo, nag-abide tayo, at nag-grow tayo kay Christ, eventually magkakaroon na tayo ng bunga ng fruit. Ayan, so sabi nga, diba, malalaman mong puno ng saging yan kung makita ka ng saging. Malalaman mong puno ng mangga yan kung makita ka ng mangga. Ayan, so malalaman mo kung ano yung puno basta sa bunga nito. So ganun din sa atin as Christians. So kung genuine yung connection natin sa True Vine, magbubunga tayo ng fruit and ma-identify tayong Christians base doon. So itong mga fruits na ito is nakategori ito sa dalawa, yung internal at saka external fruit. So yung internal fruit
Yun yung fruit na sinasabi sa Galatians, yung fruit of the Holy Spirit. And then yung external fruit, ito na yung manifestation ng ating connection kay Jesus, yung pagtanggap natin kay Jesus, yung manifestation nito sa ating community, yung impact natin sa community, yung works natin na nagbubunga sa ating connection kay Jesus. So yung internal fruit, ito yung sinasabi sa Galatians 5, yung fruit of the Holy Spirit nga na love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So makikita itong fruits na to, yung pagbabago na to sa atin. Halimbawa, kung dati tayo magagalitin, ngayon mabagal na tayong mainis, matagal na tayong mainis, hindi na tayo ganong nananakit, meron na tayong self-control, nakakaiwas na tayo sa mga bisyo natin, sa mga addictions na meron tayo. And gentleness, kung dating palaway, ngayon hindi na masyado. Yan, patience, yan nga, hindi na tayo mabilis mainis. And marami pang iba. Then yung sa external fruit naman, di ba, kagaya nga nung kay Paul din, diba, dati yung works niya ay pag-uusig sa mga Kristiyano, sa mga Christians. Siya yung pumapatay, siya yung nagpapatahimik sa mga Christians. Pero simula nung nagkaroon siya ng connection kay Jesus sa True Vine, yung works niya, yung manifestation ng connection niya kay Jesus is naiba na yung works niya. From nag-uusig, from nagpa-persecute, siya na ngayon yung nag-spread nung gospel. Siya na yung nagpapalaganap ng Christianity sa lugar nila. So same sa atin, dapat meron tayong both external at internal fruit kung genuine yung ating connection kay Jesus. So hindi natin pwedeng i-fake, hindi natin pwedeng mapeke yung mga fruit na ito, kasi parang natural na siya. Kung genuine yung connection natin, hindi na natin kailangan ipilit. So ito lang po ang yung pagbubulay-bulay dito ko na po i-end ito. So maraming salamat po, naway nabilas po tayo sa ating pagbubulay-bulay, at naway maging kalakasan ito, naway maging guide ito na tayo patuloy na manatili, patuloy tayong lumago, at patuloy tayong patuloy tayong mamunga, patuloy tayong magbunga kasama si Kristo.